Problema mo number one. Number one na problema, inlet valve. Nag-iiwan ng gas. Hindi, yun po yung kanina eh. Na nilalagyan mo? Oo. Okay, good day mga airsoft, good day mga kabigman. Full maintenance tayo ngayon ng unit ng ating airsoft na si Sir Brian. Pandibulacan na yun. Nagbalik. Ito yung seaman. Tama sir, no? So, natin muna. Inlet. Naku, patay tayo rito po. Ang tataba ng inlet valve ko. Mga airsoft kasi yung inlet valve niya is nagka-problema. So, bumigay. So, bumaba yung mismong nozzle niya kasi nawala yung o-ring. Tingnan natin. Tapos, syempre nandito siya. 11 ang alis mo, sir? Hindi ka rito mag-Christmas? Hindi sir. Yun. 11 ang alis niya. So, i-full maintenance natin yung unit para pag alis ng bossing natin, pagbalik niya, gamit lang ng gamit. Kaya lang, sir, inlet valve to may charge to. Anyway, mamaya na. Okay. So, inlet valve replacement. Ngayon, full maintenance natin yung unit. Ito yung free lang, no? Every 3 months, sa mga bago dyan, sinasuggest ko, pumasyal kayo rito, wag nyong katamaran. Kasi yung unit ninyo, masisira yan pag hindi mo na-maintenance. Ayan na. Mekaniko ka, sir? Grabing dumi. Ayan. So, kailangan talaga yan. Kailangan magawa natin ito, ma-perform natin ito. Dumi, grabe. Ito mga airsoft, although alam ko kaya nyo naman bilhin to, no? Hindi ko rin sinasuggest na bumili kayo nito kung malapit lang naman kayo sa akin. Ang sa kasi sa maintenance, hayaan niyo ako na lang mag-maintenance para ma-check natin yung unit nyo kung may lumuwang, kung may kailangan sigipan, kung may kailangan i-adjust, ganun, no? Pero yun nga, yung sa malalayong lugar, pwede naman kayo mag-avail nito kasi medyo hassle kung ipapaship nyo sa akin yung unit ninyo, pabalik-balik, di ba? Basta wag nyo lang katamaran yung unit ninyo every 3 months. Depende rin sa paggamit nyo. Natatansya nyo naman yan kung talagang medyo the whole week nag-addict mode kayo, talagang torture yung baril, wag nyo panginayangan dalhin ninyo sa akin. At syempre, yun nga, gagawin natin yung unit. Okay? Pero okay naman yung unit ni sir. Nakita ko yung wear and tear is balance.
pantay, hindi one-sided. Pag ganon, okay yun. Nag-i-spray siya ng silicone oil. Number 1 talaga silicone oil. Maniwala kayo sa akin, yun ang makakapagpatagal ng unit ninyo. Ilang buwan ka sa barko, sir? 8 po. Actually, itong wear and tear na to, okay lang naman, normal lang naman. Sabi ng lumuwang eh. From time to time, ang mga GBBR kasi natin, ako kasi kabisado ko na yung mga part na lumuluwang na kailangang higpitan. From time to time, dahil sa blowback na nangyayari, possible na mangyari yon na may lumuwang, may kumalag, kaya mahalaga yung yung PMS na ginagawa natin, no? Ganda ng response ng nozzle niya, oh. Bumabalik agad. Hindi katulad ng ibang nozzle na pag ginanyan mo, hindi nababalik, parang naiiwan siya. Ito sa kanya, pag binitawan ko, bumabalik, sumasagad. Indikasyon yan na yung spring nito is maayos, hindi siya napabayaan, no? Ayan. Yung iba kasi, sir, pag binitawan ko, hihinto na rito yun. Yun sa'yo, hindi. Ayan. Pag binitawan ko, sumasagad. Ibig sabihin, okay, tama yung pagsisilicone oil mo. Tapos, hindi siya sumusuka ng bala. Hindi tayo kailangan mag-adjust ng HAPA proper, no? Kasi si sir ang nakakalam, hindi sumusukan ng bala, okay lang. Pag dumating sa puntong sumusukan ng bala, it's either nasira yung HAPA proper or kailangang i-adjust. Pero so far naman, hindi sumusukan ng bala, hindi natin kailangang i-adjust. I-reserve natin yung adjustment pag kailangan na niyang i-adjust. Kasi pag in-adjust natin ngayon, sisikip, so ina-advance lang natin yung wear and tear ng HAPA proper. Okay? Hindi kailangan i-adjust. So, okay, matapos nating step 1, step 2, step 3 tayo. Siyempre, inalis natin yung mga dating oil. Lalagyan natin ngayon ng panibagong oil. Ganun din to, ang hammer assembly, kailangan lalagyan niya ng oil together with the valve knocker at saka itong rail. Siyempre, nanggigitatayan, pupunasan na lang natin. Ay, hindi pala siya nanggigitata. Ibig kong sabihin, basang-basa ng oil. Uy.
Sino yan? Ha? Ang huli yung dalawa. Nakabahan si sir. Kinakabahan? Uy! Ayaw bumalik. Ano yung tissue? Na isa? So, ayan mga Karsa po, ito yung bagong tissue, di ba? Ito yung kanya. So, ayan. Ang daming aluminum dust and aluminum plates na naalis natin. Importante yun kasi yun ang sisira dun sa mga o-ring kung sakasakali. Ngayon naalis natin, safe yan. Yung unit nga, pag nakita nyo, mukhang bagong-bago na naman. Tapos, ito kanina, sira ang inlet valve. Ngayon, check natin, test natin sa kanya. Sabi na baka naman biglang hindi gumana. Pasok. Ready to fire. Ang ganda, nag-open slide pa rin, no? Firing. Lakas pa rin. Natandaan mo ba kung ilang FPS nito? 470. Nung na natin. Oh, ito nga yung naka-feature eh. Ito yung ano ito yung nasa stories. 470 FPS. Grabe, ang lakas ng recoil niya, oh. Okay. So, ganun pa rin, no? Magazine pa. Ay, huwag ganun pa sinawin. Sayang. Maglalaro naman to sa pag-uwi. Tapos, ayan na yung unit. Syempre, may mga excess oil na lumalabas. So, punas-punasan na lang natin mga Airsoft, no? Ayan, yung unit niya, full maintenance na. Libre lang yan, yung pagpa-full maintenance niya. Kasama na yan sa servisyong ino-offer natin. Ay, hindi mo naman napansin lumawang to? Hindi naman, ha? Masikip, eh. Pero kasi lumuluwang yan sa ilalim inaan yan. Pero so far, hindi naman. Okay. Yun lang, yun sa loob lang, no? Okay, anyway, ito yung unit natin ka Airsoft. Bagong-bago. Sir Brian. Sir, thank you po. Thank you, ha. Thank you. Sir. Okay, guys. Thank you and have a blessed day.